Hello guys, welcome again to Earn Money at Home Worldwide, and right now we will have another video presentation, and this is an update about meme coin. Ano ba yung nangyari, and reviewin lang natin why there is a big potential in meme coin. Nung nakaraan, I discussed to you the possibility ng increase o ng pag-angat ng Bitcoin and even Ethereum. And mostly, ito yung mga stable coin, main coin natin, cryptocurrency, na kung saan tumataas siya at bumababa. Pero kung i-compare mo yung volatility niya sa mga meme coin o other coin, mas stable pa siya dito sa i-compare natin sa mga meme coin. So, nangyayari, if you really want a high reward, kailangan mo ng high risk sa mga meme coin. Especially, primarily, a meme coin is just created for fun and for uh, network na maging viral siya at tumaas yung price. In the long run, nagkakaroon ng gamit ang mga meme coin na to. Even yung isang pag-uusapan natin ngayon. So, punta tayo sa coin market cap. Gaano ba yung pumapasok? I-compare mo sa gaming tsaka ang meme coin. Which last cycle ng bull run cycle, makikita natin na isa sa mga nangibabaw ay ang gaming. And then, tignan din natin yung ibang categories kung ano ba talaga at bakit natin masasabi na ang meme coin ay isa sa malaking potential na magbigay sa atin ng greater reward. So, punta tayo sa ating share screen. Okay guys, nandito tayo ngayon sa top category ng CoinGecko. Sa CoinGecko muna tayo. Kung titingnan mo yung top category ng CoinGecko, yung mga market capitalization niya, mas organized dito sa CoinGecko. Sa layer 1, meron tayong 2 trillion. So kasama dyan ang Bitcoin. Ibig sabihin yan yung mga main blockchain na mga main crypto like Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Cardano, Avalanche, Toncoin. Ayan yung coin ng Telegram. Okay? Tron, TRC20. So, yan yung mga network. So, natural talaga, mataas ang market capitalization ng mga yan since ginagamit yung mga coin nila sa network o sa blockchain. Ito, hindi naman talaga yung smart contract platform. Uh, Halos pare-parehas lang siya. Hindi siya ayan, no, Ethereum. So, hindi natin yan masasabi na talagang different category kung i-compare mo sa layer 1. Even stablecoin, ayan yung USDT, US, ayan, mga stablecoin natin yan. Tether, USDC, DAI, so ayan yung mga stablecoin natin. So, given na yan na talagang kasama yan sa, laging pares siya ng mga cryptocurrency kapag tayo ay nagtitrade. So, kung titignan nyo, ito mga decentralized finance, yan yung mga token, cryptocurrency na mga decentralized network. Okay, na katulad niyan yung sa Lido, Stake Ether, Chainlink, Uniswap, DAI, Graph. So, sa mga decentralized exchange platform, ginagamit yung mga token na yan. So, definitely given na talagang maraming papasok na pera at market dyan. Now, kung titignan nyo, ang isa sa mga nangingibabaw na lang na ano ay meme coin, and then syempre yung gaming na tinatawag. Okay? Yung iba kasing mga category dito is parang nilagay na lang. Even if we will go to categories ng coin market cap, okay, meron silang meme coin and gaming and AI. Itong tatlong to ang talagang makikita natin na malaki yung possibility or in this coming bull run na tumaas. And even ayan ang mga main categories na makikita natin dito sa coin market cap. So, ilan ba ang pumapasok sa meme coin? As of now, ang market cap ng meme coin is around $66 billion. Okay? Pumapasok sa lahat ng Bitcoin. At kinuha ni Dogecoin ang almost 30,000 dito. So halos half niya, 40% na kay Dogecoin yung market cap. The rest, hinati-hati na yan ng iba. Okay? So meron tayong mga top
10 na mga meme coin or top 20 na masasabi natin na marami nang nag-invest. Kaya itong meme coin na to is higher cap, high cap siya, high market cap. Tapos, marami na nag-invest, marami na nagsisirculate ng mga coins sa kanila. So, medyo mahirap na siyang rug and pull, no? Na tinatawag, rug pull natin. Now, ito yung isa natin pag-uusapan. Isa sa nagiging promising ngayon ang tinatawag na base network. Okay? Yung base blockchain na to, o itong base network, kung familiar kayo dito, ito yung sa Coinbase actually. Okay? So, inintroduce ng Coinbase ang L2 network nila. So, Base is an Ethereum layer chain offer of safe, low-cost, developer-friendly way to build on-chain. So, on-chain. Base is an L2, layer 2. Medyo na-discuss natin yan sa tokenomics, no? Nung mga previous video. So, built an OP stack in collaboration with Optimism. So, isa kasama rin to sa mga nagpo-provide ng blockchain, gumagawa. We're incubating Base inside of Coinbase. So, kaya siya layer 2 kasi alam natin layer 1 ang Ethereum blockchain. Yung iba sabi nga layer 3 ang base. Pero mismo sa Coinbase, sinabi nila na sila ay Ethereum layer 2. So, secured sila by Ethereum, ang Coinbase ang nag-empower sa kanila. So, alam natin guys na ang base network ay isa yan sa magiging malaking network. So, parang Ethereum network, andyan, yung Solana network, may tinatawag tayong Solana network. At alam natin na talagang nag-boom ang Solana network. So, sino ang susunod sa Solana? There is a big possibility na itong base network. Aside sa AVAX, yung AVAX, tinitignan din yan. Matic network, tinitignan niyan. Pero isa sa possible na network na mag-boom ngayon ay ang base. Tandaan nyo guys, sakop niyan ang US territory. Okay? Ang Coinbase, legal yan sa US. So definitely, yung papasok na pera dyan ay mas malaki compared doon sa mga restricted sa US and UK. So the big possibility na yung market cap na lalabas dyan ay mas malaki. Kaya nga, kung pupunta tayo dito sa Dex Screener, okay, kung makikita nyo, meron na dyan na mga network like Solana, Ethereum, and consider na rin nila yung base. Kung dito ka titingin, kung titingnan mo ang mga liquidity na pumapasok sa kanila, ang volume ngayon ay 958 million within 24 hours. Sa base chain pa lang yan. Okay? And then, even Degen chain, okay, kung isasama mo pa yan, gumagamit din sila ng base chain. No? Yung Degen, isa yan sa pag-uusapan nating coin. Kinonsider yan na meme coin, pero titignan natin later on. Ngayon, tignan mo ang ano niya, ang BSC, ito yung Binance Smart Chain, 2 billion. Ang base ay almost magwa 1 billion na. Okay? Talo pa niya ang Polygon na mas matagal na. Okay? Matagal na ang Polygon. Pero ang Polygon is even AVAX, yung volume niya ngayon, okay, AVAX have around 109 million ang volume na pumapasok. So, dito makikita natin na very promising ang ating base chain. Now, wala pang coin ang base chain. Hindi pa nila nilalabas. So, definitely, pupunta muna ang mga tao saan? Pupunta muna yan sa meme coin. Ang isa sa mga unang sumikat na meme coin dito sa base network, okay, actually is Toshi. Ito, itong Toshi na to. And then, we have also Mochi, mas sumikat yan. Yung base god, dinano rin nila yan.
But, ang talagang nag-boom ay ang bread. Nitong nakaraan, nilabas ko yung bread and I told you, no, na kumita tayo ng malaki dyan sa bread. Bakit ang bread ang masasabi natin na malakas, no, na memcoin dito sa base? Okay. So, titignan natin ang website niyan and even the Twitter ng bread. They have only 33K followers. Pero, nag-umpisa silang mag-boom. And as I told you, nung wala pa sila sa centralized exchange, meron ng mga nagpo-promote sa kanila na mga YouTuber, mga influencer. Bago nun, merong personal, hindi siya binayaran. Sinabi ko sa inyo yan, si Crash Trading. Hindi siya binayaran, pero napag-aralan niya to. And then, he bought $15,000 worth of bread and ngayon 2M na. Which nasa website, nasa YouTube niya mismo, yung proof ng video habang binubuksan niya yung wallet niya. And then, nung bumili siya, naka-record yon sa kanyang YouTube video rin. Pero technically, talagang kikita siya ng malaki kasi nag-umpisa pa siya nang wala pa sa central exchange na tinatawag. Kasi lumabas to, ngayon meron tayo sa BingX. Wala ito sa Bybit, sa BingX siya meron. So, isa yon sa, personally, may BingX kasi ako. So, yun ang primarily na ginamit ko dito sa Bread. And then, Brett, ito is Pepe's best friend on base. So, sinasabi nila na ito ang detalye niyan kung makikita natin. So, about Brett, ito. So, Brett is a legendary character from Matt Fury Boys Club comic. He's a dancer, love video games. Now he's living in the base blockchain as a fan tribute. He has become blue mascot of the Blue Chain base. So pagka sinabi natin Blue Chain, yan yung base. So makikita natin ang volume na pumasok dito kay Brett ay umabot na ng, ang market cap niya is 500,000. Actually, pumalo to alam ko nung mga nakaraan. Tingnan natin. Ah, dito, meron tayo dito sa coin market cap. Okay, yung market cap niya, ayan, pumalo siya ng around 700 million market cap. Since ngayon, ang Brett ay gumagawa ng retracement, ayan, meron na tayong dalawang bearish order block dito sa ating, oh, sorry, this is Dog with Hot. Dito sa ating, meron na tayong bearish order block in 1 hour kay Brett. So, possible na magkaroon na tayo ng retracement. And if we will just do the basic, no, na yung support and resistance niya, kung gagawa lang tayo ng trend line dito, basag na. And then yung pagkabasag niya ay uh, pababa siya. So we have now, actually this is accumulation and distribution chart indicator. So nasa distribution area na tayo sa ngayon. So ma-expect natin na possible na bumaba. Even in 4 hours, yan, makikita natin yung pagbaba nitong breadth. Pero kung titignan natin, ang laki ng itinaas niya. So sa ngayon, bumaba siya ng, ah, umabot siya ng around 0.84 or 85, 0.085 ngayon, 0.068 siya. Pero ang point natin is, this is one of the promising. Bakit? Unang-una, ngayon, top 2 siya sa base network. Okay? And then, if you will go to meme coin, okay, bagong coin lang siya, pero nandito siya sa top 2, 4, 6, 8, 10. Top 10 siya. Kasama siya sa top 10 ng meme coin natin in terms of market capitalization. And as we all know, kung ibe-base natin sa Dogecoin, okay, ang mga pumapasok in last bull run, tingnan natin yung last cycle ng bull run, gaano karami ang pumasok dito kay Dogecoin. Umabot yan ng around 72 billion market cap. Now, ang pinag-uusapan natin dito guys is ang BRET, okay? Ang BRET ngayon ay wala pang 1 billion market cap. And then ano ang fully diluted
niya na value. Okay, tingnan natin yung fully diluted value niya ng breadth. Okay, is around 700,000 or 700 million. Okay, ito sinasabi ko, if you go to my website, hindi guarantee, yes, tumitingin tayo sa uh, fully diluted market cap, pero hindi guarantee yan na ibig sabihin hanggang dyan lang ang itataas yung prediction mo sa price ng Brent. Dahil alam natin, even nangyari yan sa Dogecoin, sabi nila, ito yung fully diluted ng Dogecoin is around, tingnan nyo ha, ang fully diluted market cap ng Dogecoin ay 30 billion. Okay? Pero saan umabot ang Dogecoin? Umabot siya hanggang 73 billion. So tumaas ang presyo that time ni Dogecoin. Kung titignan natin, so 0.5 naging 5 cents, 0.5 cents ang Dogecoin. Ngayon ay 0.2. Okay? So diyan makikita nyo yung possibility. So aralin nyo na lang guys yung tokenomics. We don't need to argue about it. But the potential of it, just do the basic math. Makikita natin na ang potential niya ay napakalaki. Since ngayon nandito pa lang tayo, kung babalikan natin yung breadth, okay? So 1 year, okay. So umabot siya na 700,000 or 700 million, and now bumaba siya ng ang market cap niya ng around almost 600 million. Okay, so ngayon ay nagre-retrace tayo. Even Bitcoin right now is in consolidation area around 70K. Ilang araw na ang Bitcoin na ganyan. So we'll do the ayan, from 1 day, tingnan natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 1 week na tayo na nandito lang naglalaro ang Bitcoin. So, definitely makaka-apekto yan sa mga altcoin, even meme coin natin. Okay. Now, the potential of base is, yung makikita mo, is paano siya tinanggap ng tao nang lumabas sa mga centralized exchange. Before nun, ano ang naging nangyari sa kanya? Kung maalala nyo ang history ng Pepe, okay, kung titignan natin una muna, ayan, sa Pepe muna tayo, then I'll discuss to you what happened in WIF. Okay? So, ang history ng Pepe ay bago lang kung titignan natin. Nito lang lumabas, pero umabot siya ng 4 billion market cap from a 500 million. And then nakita natin ang tinaas ng Pepe ay 14,000%. So, just do the basic math, guys. Ngayon pa lang nagbo-boom ang base network. So, ang base network, magre-rely muna yan since wala pa silang coin. Okay? Wala pa silang coin. Nagre-rely muna yan sa mga meme coin. Okay? This is not an expert financial advice, pero I'm just giving you information, the possibility habang pinag-aaralan natin ang mga historical facts ng meme coin like Dogecoin and Pepe. And now we are going now after 20 to 20 days sa Bitcoin halving, na alam natin na after ng halving na yan, possible na tayo sa bull run talaga, yung real bull run season. Kasi akala ng iba dahil ng 70K na ang Bitcoin, kalagitnaan na ng bull run. Pero hindi pa nila naintindihan yung detalye niyan. Okay, so now, balik tayo kay Brett. Ang sumunod natin na pag-uusapan, so tignan nyo lang guys, do your own research, tignan nyo pa. As I told you, aside sa pag-check ng website, Twitter, yung nasa base siya, ano pa yung isang pwede natin gawin? Punta kayo sa YouTube, tignan nyo kung pinag-uusapan ng mga malalaking influencer. Meron bang nag 20, 30K views? Meron bang influencer na sasabihin ko sa inyo, makakahanap kayo ng more than 5 influencer na malalaki in terms of breadth. Okay, so klaro tayo dyan. Then bago tayo pumunta dun sa second coin, special mention natin si
delete na natin tong mga L2 na to. Ibang kategorya. Puntahan natin yung meme coin. So, isang kapansin-pansin na nangyari nitong nakaraan is yung dog with hat, nilampasan niya ang Pepe pagdating sa market cap. In just previous day, Pepe is top 3. Last week, Pepe is top 3 in terms of market cap at saka mga volume na pumapasok. Pero nilampasan siya ni Dog with Hat at ngayon, no, nasa 4 billion na ang Dog with Hat. Compares kay Pepe na 3.3 billion lang. But as for volume, talagang ngayon malaki sa araw na to, malaki ang volume na pinasok ni Pepe compare kay Dog with Hat. Pero tingnan mo naman si Dogecoin, talagang nangunguna pa rin. Ang volume na bumibili sa kanya, pumapasok, labas-pasok sa kanya ay 3 billion. Okay? Ito, million lang tayo. Sa even Shiba Inu is 790 million. Pero dito, 3 billion na si Dogecoin. So, marami pa rin talagang nagkaka-interest kay Dogecoin. Now, my point here is, ganyan maglaro sa meme coin. Makikita natin yung opportunity. So, my one bet, personal bet is Brett. And then, na isama sa meme coin, a top-based meme coin ang Degen. So, yung Degen coin, guys, nasa CryptoTicker yung isa sa mga magandang discussion. Actually, Degen coin na to, sabi dito, started as a reward token in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following developers, crypto content creator, and enthusiasts who have bought in the coin. During its initial launch, 15% of the total supply was airdropped to active members of the Farcaster Degen channel. So ano ba yung Pascaster Degen channel na yan? So decentralized protocol crafted for the development and interconnection of social media applications. So it represents a shift towards a censorship-resistant environment where users have complete control on their idea and social interaction. So para siyang decentralized social media, okay? Na protocol siya, yan ang Farcaster. May ecosystem din sila. Kaya ngayon dati reward lang tong DGen na tinatawag, and then consider siya na meme coin, pero nakita natin lumabas na siya sa mga main tong ating DGen lumabas na sa mga main like Bybit. So sa Bybit makakakuha na tayo nitong DGen na to, na DGen coin. So don't forget guys pala no na register kayo sa Bybit kung wala pa kayong Bybit. You can register, nasa video description lang ang ating registration link. And by the way, bago ko makalimutan, sa Brett guys, available to sa BingX. So pwede rin kayo sa BingX mag-trade. If you have already BingX, it's okay. Kung wala pa kayo, just register in my link below. At marami pa akong ituturo in the future. Aside sa ang main crypto natin, exchange ay ang Bybit, tuturuan ko rin kayo ng BingX. Meron kasing mga coin na wala minsan sa Bybit, available sa BingX or vice versa. So at least we have diversification of our asset, and in the long run, magkaroon man ng problema sa isang network, meron pa tayong available na mga crypto network na tinatawag. Now, balik tayo sa DGen. So ano nangyari nung nilabas ang DGen nitong mga nakaraan? Okay? Yan lang siya, isang diretsyo ng pataas kung day time frame ka. And as you can see, it's creating a wick at 11 hours. Magko-close na ang uh, ang candle dito, and possible mas mataas pa yan uli. Okay? Possible. But I'm not telling you, bago kayo pumasok, do your own research, technical analysis. Mas maganda, try nyo sa 1 hour. So, ang dami pa rin tayong bullish dito. Ayan, bullish OB, yung mga blue na yan.
Nilabas natin yan kung anong indicator yan sa mga previous video. So, para sa mga gustong makaalam ano tong order block indicator na to, ito ang pinaka-accurate na nakita kong OB indicator sa TradingView, yung order block ni Nepusam. Okay? So, may video tayo niyan. Nilabas natin yan minsan dito. So, number two is Degen. Kasi sa totoo, it's not just a meme coin. Degen is now something else. Meron siyang gamit para sa Parkester. Okay? So, na kahit mga kilalang mga influencer, pinag-uusapan yung Degen na to. Okay? So, they have introduced a layer 3 network to Degen. Kaya kanina, kung mapapansin nyo, may Degen chain na guys. Okay? Nasaan ba tayo? Ito. Dito sa left side, bukod sa Solana, Ethereum, Base, Arbitrum, Polygon, Avalanche, meron na tayong Degen chain. Maliit lang ang volume pa na pumapasok sa Degen chain. 78 million. But right now, pumapatak na meron na silang sariling coin. Ito na nga yung Degen. So it's a meme coin, but right now, it's part of Degen chain na malaki yung possibility mo. At fina-farm yan, ano? Fina-farm ng iba yan para magkaroon sila ng Degen. But right now, you can buy it easily sa Bybit. So, pwede kang bumili, tingnan nyo yung... So, last time, punta tayo sa Degen. If I'm not mistaken, somewhere, ano bang date ngayon? Somewhere here, dito ako nakakuha. Okay, dito sa Degen na to. So, makikita mo yung tinaas niya. So, titignan pa natin kung hanggang saan yan. So, that's number 2. Okay? Yang DJ natin. Tanggalin na natin tong base. Ganyang kalakas yung base. So, we have top 2. Sa CoinGecko, ang nakakatuwa sa CoinGecko, guys, they have a category ng top meme base coin. This is market cap, sorry. Meme coin sa... So, punta tayo ng category. Okay. I-research natin yung word na base. Ayan, Ayan, base meme coin. So, yung category niyan, kung ano lang yung meme coin, which pumalo sa base na ng 1.5 billion market cap. And then, nauna nga ang Degen sa kanila. And then, Brett. So, special mention ko lang yung mga previously na nagiging top dito. It's Mochi and Toshi. Itong Toshi na to. The rest, itong Rus, hindi siya ganun pumalo. Naging matunog siya. Pero naririnig ko lang siya sa iba. Pero hindi siya nag-boom after. Kasi ang isang susi dyan guys, at least observe mo ang coin mo in 1 week kung ano ang movement. Ako, ginagawa ko sa portfolio ko, meron yung percentage. Kung sino yung mabagal ang galaw, inaalisan ko, naghahanap ako ng panibagong coin. So, yun yung isang technique na pwede nyong gawin. Like for example, ito malapit na yung, pero so far okay pa naman yung if with hot. Nung last version ko kasi nasa consolidation period pa siya. So pagka ito tumagal, okay, kasi ang laro dito is long, yung mahaba pasensya. Okay, inaantabayanan ko lang tong gumalaw. Pero I observe na if you will look to each category, makikita mo na ang meme coin ang mas malakas. Like for example, ang gaming, magkano ang market cap ngayon ng gaming? Only 33 billion compare sa meme coin na 66 billion. Solana ecosystem, expect mo kasi buong Solana na 'yun eh. Kasama isinama pa nila yung USDT, yung Tether natin eh. O yung kasama may dog with hat din dyan. So anything na nasa Solana. So, expect mo, 200 billion yan, tataas. Pero, tingnan mo yung AI. AI is around 40 billion. Isa to. Tinalo pa niya ngayon ang gaming. AI is another category na lumalakas. Andiyan ang render, ang tau. Ito yung mga at FET. Okay? FET is, grabe ang palo rin ng FET.
Ang EOS, yan, mga inaabangan, Akash, yan yung mga coin na yan. We will discuss in other video ang AI and the potential of AI crypto sa mga susunod. If you really want, just comments, Coach, Sir, pakisuyo ang AI. Interested kami dyan sa AI token. So, isa-isahin natin yan. Titignan natin yung mga coin dito. Pero pansinin nyo, ang market cap niyan pumapalo ng 7.3 billion yan. Yung near, isa yan sa top 1 ngayon ng AI and Render. Render kasi grabe rin ang tinaas. So balikan natin sa meme coin. Okay, kung titingnan mo, meme coin have a big market cap. Ang trading volume niya is 9 billion. Iko-compare natin sa gaming which is only 2 billion. Ang AI is only 2.5 billion. Still, ang pera nasaan? Nasa meme coin. That's the reason why I'm doing also this video is to give you information. Nasaan ba ngayon ang pera? Kasi ang nangyayari dati guys, normally, Bitcoin nandyan, magko-consolidate siya, pupunta siya sa mga mid-cap, pupunta siya sa Ethereum, and then pupunta siya sa iba. Pero ang nangyayari ngayon, once na nag-consolidate si Bitcoin, ano pumapalo? Susunod na napapalo, meme coin. Observe niyo yan sa mga past weeks, sa mga past, tung pasok na to ng 2024. Ang Pepe, nito lang ang Pepe, yung boom ng Pepe ngayon. But right now, biglang nag-boom si Dog with Hat. Sino susunod? Yung magbibigla. Ang Book of Mem, binigla tayo somehow, pero biglang nanahimik na ng napakatagal. Okay? Magto 2 weeks na to. Nung nakaraan, ang Book of Mem ay, makikita natin, punta tayo sa Book of Mem natin. Yung boom, yan. Okay, sa 1 day. Okay, so masyado siyang, yung palong ito, masyadong marami ang natuwa. And ito nga, ngayon, nag-i-start na siya uli. Nagkaroon lang siya ng retracement. Baka puntahan niya uli yung 0.028 natin. So, inaabangan yan. Yan, pumalo na nga siya ngayon lang, no? Itong araw lang na to, ang Book of Mem. So, nasaan? Tingnan nyo, pula lahat. Pero ang Book of Mem, siyang green. Okay, nakapalo na kasi yung iba. So, makikita natin dito yung opportunity. O, ang Trump is another meme coin. Siya ang green, 15% ang tinaas. So, that's the opportunity of meme coin. So, I hope klaro sa inyo ang DGen and klaro rin sa inyo ang ating breadth na base coin. Well, meron tayong simple lang na isa pang pag-uusapan pagdating kanina sa top meme coin. Mapapansin nyo ang kaisa-isang meme coin ng AVAX. Ito siya. AVAX is another network, another blockchain na layer 1. Okay? Makikita nyo yung market din ng Coq Inu and it's available in Bybit. Pwede nyo tingnan siya sa Bybit. So, ito yan. Coq Inu are the #1 meme coin in AVAX. So founded by well-respected members of the community. They took no distribution, put the entire supply of the coin within 150 AVAX in initial liquidity. So Coq Inu, kung makikita nyo, isa yan sa napakalaki rin na may potential. The thing is, ang Coq Inu guys, ka-all-time high niya, if I'm not mistaken. Okay? So katatapos lang yung mag-all-time high, yes, noong around March 12, which eto talaga, nandito pa lang tayo, nakakuha na tayo somewhere here. And then buy, sell, then nag-keep ako ngayon ng worth around 1 million na Coq Inu unit. Kasi pagka bumili ganyan, talagang million normally, 100,000 ang unit na makukuha mo na Coq Inu. And then I'm expecting na tataas siya. Kung ito ang wave 1, if you're doing Elliott wave, okay, kung ito ang wave 1, baka ito ang wave, and then this is wave 4, so wave 5 na tayo, and then magpapahinga na uli yan. Okay? Sa daytime frame, so ayan, wave 1, 2, and 3. Masyadong malinaw yung 1, 2, 3 niya. So expect mo somewhere here.
So isa to sa mga target ko tong 0.00012535. Okay, so tingnan natin kung hanggang saan ang makakarating. Is ang pinaka-conservative niya is somewhere here, 0.80 something. So this is my personal technical analysis. So you can do your own technical analysis, guys. I'm just showing you the possibility. Kung nauna kayo dito somewhere here, malaki. Ano ba, 0.1561. Okay, so around times 3 na yung pera nyo. So kung naglagay kayo ng $100, $300 na. And then you just take a profit. Pero ito yung isang gusto kong sabihin bago tayo maghiwa-hiwalay. So, i-ano lang natin, i-recap lang natin. We have Brett, my top one. We have Degen right now. Dahil may purpose ang meme coin na to. And then we have Kok Inu. Okay? Primarily sa Bybit, makakakuha tayo ng Kok Inu and Degen. And then, ang Bing X natin, doon tayo makakakuha ng BREP. So, this is not a financial advice, but I'm giving you information and my personal experience na ito ang mga coin na naging maganda sa akin previously. And then, sinalihan ko rin yung Degen recently nung naging lumabas siya sa Bybit. Now, my point here is this one, guys. Ibibigyan ko kayo ng simpleng diskarte sa pagka bumibili kayo ng mga coin. So expect nyo, mas maganda ang isip nyo is for long term. Hindi yung, teka, babagsak na yata. If you very good in technical analysis, yes, pagka alam mong pabagsak na, pwede mong isell siya. Pero I suggest, wag mong isell lahat para may income ka pa rin kung magkamali man ang iyong technical analysis. So I'll give you an idea. For example, bumili ka ng Brett worth $500. Okay, bumili ka ng Brett. And then sa TA mo parang bababa. So gawin mo, standby mo lang. Ang gawin mo, pwede kang mag-sell. It's your decision, 20% ba, 30% value o 50%. And then pagka nakita mong pataas na, that's it. But for those doing technical analysis, minimum 4 hours ang gawin nyo, guys. Don't rely on 15 minutes. Useless yan. Kasi may mga fees pa tayo eh. Minsan nakita ko yan sa WIF eh. Ang binawas niya sa akin ay ah, sa BOM yata. Malaki yung dami ng unit eh. So, or kaya yung yung difference ng price. Okay? So, ang importante, long term ka, mas simple yon, mag dollar cost averaging ka. Pagka nakita mong bumababa, okay. Now, have a target price. So, halimbawa, ito yung target price mong una, ilan ang ililipat mo sa ibang coin? O ilan ang gagawin mong USDT? Kailan ka magsesell? Kailan ka magsesell ng 50? Long term, kasi hanggang possible next year ang bull run. So, yun yung mga diskarte sa meme coin. Or even other coin pala, no? Kung ano mang coin yan, kung mag-hodl ka, mas maganda. So, good, buti na narinig ko yung hodl na yan. Ito yung isang magandang, bago tayo maghiwalay sa video na to, ito yung isang magandang description. Paano ba talaga yumaman yung iba na nag-hodl ng Bitcoin? Madali ba silang ma-pressure na, o sige, benta ko na to dahil pababagsak na. So, una, tandaan nyo, you have always, kahit sa spot, meron kang complete trading plan. Alam mo kailan ka talaga magbibitaw ng lahat. Alam mo kung kailan ka bibili. Okay? Kada retracement ba bibili ka? O hahayaan mo lang siya for a long term. So, at least kahit sa spot yan. Now, ito guys, ang i-share lang natin. So, akala nung iba, ganito lang kadali ang long-term investment sa Bitcoin. Hindi nila alam, pupunuin sila, dadagsain sila ng dami ng emosyon nila kapag especially nagre-retrace yan. Okay? So, bago mo talaga makuha, like for example, in-expect mo, wala kasi guys na coin na ganyan lang, right? Normally ang coin tataas, bababa,
tataas, bababa, minsan bababa pa ng mas malaki, tsaka tataas. That's my point. Kailangan makuha mo yung tama na, okay, magbebenta ba ako? Hindi. You have a plan. So this will be your decision. That's the reason why I'm telling you, have a knowledge in technical analysis is a big advantage. Hindi ka nagre-rely sa video na to, hindi ka nagre-rely sa coach mo, hindi ka nagre-rely sa ibang tao, may sarili kang technical analysis. Once na nakuha mo yan, that's it. Eh coach, hindi ako marunong ng technical analysis pa. Ano gagawin ko? And yan yung tinatawag na hold. Magkaroon ka ng target price, tapos doon ka na lang. Pero long term. Okay? So hanggang kailan ba bull run, no? Pwede mong maging guide is ang Bitcoin. All-time high ni Bitcoin ngayon is 73. So, okay, pagka ang Bitcoin nag 100 na, hintayin kong tumaas ng kaunti yung altcoin ko na hawak, benta ako. Or hindi, pagka 150. Or kung gusto mo naman, ang pwede mo siyang gawin is, clear lang natin yung annotation. Okay, ang pwede natin gawin is, at least, pag pumalo na ng 100 si Bitcoin, sa altcoin ko, magbebenta ako ng 20%. Ilipat ko sa ibang coin o kaya gamitin kong pangkape. O kung malaki yan, pamparepair ng bahay, pampagawa ng bahay. So on and so forth. Pagka nag 150 yan, okay. Oh, 200 na Bitcoin. Tipin na ako. Oh, ipon na lang ako uli pagka unti-unti nang bumagsak ang Bitcoin. Yan ang huddle. Yan ang trading plan sa spot. Ang huddle actually is yung talagang long term na 1 year, 2 years, doon ka lang magbebenta. Hold for life, sabi nga nila. So, I hope guys, meron kayong natutunan dyan sa point na yan. So, ayoko kasi nung nakakakita, sasabihin nila, naku, bumaba pala, nakapanginayang, binenta ko. So, ibig sabihin, bumili ka ng walang plano. Tama? So, doon tayo, it's a big no. Once you buy a coin, may plano ka hanggang saan ka mag-hold, kailan ka magbebenta o kailan mo dadagdagan uli. It's a complete plan. Similar lang din yan ng mga tinuturo ko sa mga student ko, yung meron silang trading plan, meron silang step 1, step 2, step 3. Okay? Kapag walang kompletong plan, it's useless. So same with crypto trading na bibili ka lang sa spot lang, kahit hindi ka nagle-leverage, you have to have a complete spot trading plan. So I hope guys may natutunan kayo sa ating meme coin update. And then I hope to see you in the next video. Comment lang kayo ng mga ibang category na gusto nyo. Gusto nyo ba ng gaming? Although naglabas na tayo ng gaming crypto, gusto nyo ba ng AI? Or meron pa kayong gustong matutunan sa charting natin? Ang dami na nating video sa charting. So any comment lang, post nyo lang dyan sa ating baba ng ating video description. Again, thank you again for watching here in Earn Money at Home Worldwide, and see you on my next video.